Eyo, what's up mga kapatid? Welcome ulit sa ating panibagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa no, sa mga nangyari, mga nangyayari at mga mangyayari pa mga tol dito sa West Philippine Sea na kung saan mga tol ay patuloy nga ang nangyayaring tension ngayon dahil sa pagpasok mga tol at pamamalagi ng mga barko ng China na alam naman natin matagal na nilang ginagawa pero ngayon ay mas lumalapit pa sila no? Na talagang as in 60 nautical miles mga kapatid, hindi na basta-basta biro yun. Kaya nga ating gobyerno ngayon ay nababahala daw mga tol sa presensya ng monster ship ng China. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tol kasi bibigyan natin ng reaction video. Etong video nito mula kay Kian Thoughts. Basahin ko muna yung title Actual video, US Air Force at China fighter jet nagkaengkwentro sa West Philippine Sea. Oh, meron bang katotohanan to mga tol? Alamin natin yan syempre at bibigyan natin to ng reaction video. Bago natin to simulan mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ng notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Mga kabayan, breaking news. US Air Force at fighter jet ng China nagkaengkwentro habang nagmo-monitor sa bahagi ng South China Sea. Hindi ko alam kung latest to, kung ngayon lang nangyari mga tol. Kasi may balita ngayon mga kapatid na first no sa kauna-unahang pagkakataon ngayong 2025. Okay? Nagsagawa ng maritime cooperative exercises mga kapatid ang US at Pilipinas ngayon sa West Philippine Sea. So naglayag sila mga tol kasama yung mga warship ng Amerika mga tol. At bibigyan natin yan ng reaction video sa mga susunod nating video mga kapatid. No? Panoorin muna natin tong kay Kian Thoughts. Dalawang eroplanong pangdigma, muntik na ngang magkabanggaan. Ang buong pangyayari ay nakuhanan pa ng video. Canada at Amerika magsasanib na ng puwersa para pigilan ang mga peligrosong aksyon na isinasagawa ng People's Republic of China. Naglalaki ang mga aircraft carrier at barkong pangdigma. Ipinadala na nga sa Indo-Pacific region. At heto pa, lagot na talaga dito ang China mga kabayan. US Senator Marco Rubio na isang matibay na kaalyado at napipisil na State Secretary ni US President-elect Donald Trump nang gigil na at may matinding banta sa China. Sa mga hindi pa nakakapanood mamaya mga tol, panoorin yan sa mga hindi pa updated about dyan mga tol. No, nagbitaw ng mabigat na pahayag itong US Secretary nominee na si Mark Rubio mga tol. Mukhang siya magiging next na US Secretary dito sa Trump administration mga tol. No, nagbigay siya ng mabigat na pahayag mga kapatid laban sa China. Panoorin natin yan mamaya. Kung hindi raw nito ititigil ang ginagawang pangharas sa Pilipinas. Tara, alamin natin ang mga bagong updates dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Alright. Mga kabayan, patindi na nga ng patindi ang tensyon na nagaganap sa Indo-Pacific region dahil sa mga delikado at mga provocative actions na isinasagawa ng China. Take note mga tol China ang gumagawa ng mga provocative actions. Yan ang dapat nating tandaan mga tol. No? Pero sa naratibo ng China, bagamat na sila ang pumapasok sa ating karagatan, sa exclusive economic zone natin, kumbaga stranger sila na pumasok sa bahay mo at ikaw ang gumagawa ng paraan para paalisin yung stranger na yon, ikaw pa yung nagiging provocative. Ayon sa kanila mga tol, kasi ganun ang pahayag nila mga kapatid. Sabi nga nila, tigilan na daw ng Pilipinas ang pagpoprovoke sa kanila. Grabe. Dahil nga rito ay patuloy lamang na tumitindi ang iringan sa pagitan ng Washington at ng Beijing. Sa isang video na inilabas ng US Indo-Pacific Command, makikita ang mapangahas na aksyon ng Chinese fighter jet J-16 kung saan intentional na in-intercept nito at hinarangan ang dadaanan ng US Air Force B-52 aircraft habang nagsasagawa ito ng monitoring sa bahagi ng South China Sea malapit sa West Philippine Sea. Ayon sa US military, nagsasagawa ng legal na routine operations ang US Air Force B-12 aircraft
nang magsagawa ng unprofessional intercept ang eroplano ng China. Halos 10 feet na lamang ang layo ng fighter jet ng China mula nga sa nguso nitong US RC-135 Brevet Joint Reconnaissance Aircraft Grabe no, 10 feet na lang ang layo. ng US Air Force, at talaga namang intentional nga na inilagay nito sa danger of collision ang dalawang military aircraft. Kapag sila gumagawa niyan mga tol, yung mga ganyan mga bagay, no, kahit sa karagatan para sa kanila naaayon sa batas. No, yun ang kanilang naratibo mga tol, no? Yung actions nila professional, naaayon sa batas mga tol. Pero kapag ang ibang bansa mga kapatid, for example tayo Pilipinas, 'di ba, binubuntutan natin yung kanilang barko, yung monster ship nila. Ano sabi ng China? 'Di ba, mag-comply daw tayo sa international regulations, 'di ba? Na para ma-prevent, no, ma-avoid yung collision mga tol. Diba? Kapag ibang bansa mga kapatid, no, sinasabihan nilang mag-comply kayo sa batas. Pero pag sila ang gumagawa ng mga dangerous maneuver na hindi nga halos talagang binabangga na nga yung mga barko natin para sa kanila professional at saka naaayon sa batas mga tol. Kita mo kung gaano kabaliktad ang kautakan ng mga yan mga tol. Kaya nga dapat aware tayong mga Pilipino, aware tayong lahat mga kapatid na etong China mga kapatid, no, bagamat wala silang record o wala sila sa history ng mga bansang nanakop mga tol, hindi natin dapat pagbasihan yung history. Kasi history na yun Yung bawat araw na dumadaan sa atin ay magiging panibagong history sa susunod. Kasi yan yung mga pinangbibida mga tol ng mga pro-China dito sa atin. Ang sumakop sa atin sa history, Amerika at saka sa Japan, sinakop tayo history. Ang China, walang history na nanakop yan. Ano yung ginagawa nila ngayon? Hindi mo ba matatawag na history yan pagdating ng panahon? 'Di ba? Ano ba importante sa iyo? Yung tapos na, wala na tayong magagawa dun Tapos na 'yun Yung ngayon ang pinag-uusapan natin, 'di ba? Yung ngayon ang pinag-uusapan natin na magiging history in the future. Sa sobrang lapit na nga ng dalawang military aircraft ay kapansin-pansin ang turbulence sa mismong video footage na inilabas ng US military. Lumalabas na tila hinahamon na nga ng Beijing ang Washington dahil naganap nga ang naturang insidente ilang linggo lamang matapos ibulgar ng Pentagon ang mga agresibong aksyon ng mga jet fighters ng China sa bahagi ng Indo-Pacific region. Ayon sa inilabas na declassified report ng Pentagon, mula pa nga noong 2021 ay nagkaroon na nga ng 180 risky intercepts ang China 180, grabe, ang dami nun. sa mga US spy planes. Sa kabila ng mga insidenteng nagaganap, iginiit ng Amerika na magpapatuloy sila sa paglalayag at paglipad sa mga legal na operasyon alinsunod sa internasyonal na batas. Ayon naman sa China, sinadyang pumasok ng US spy planes sa training area ng Chinese military at sinisisi nga nito ang Amerika dahil sa illegal nga raw ang panghihimasok nito sa kanilang mga teritoryo. Mga kabayan, narito ang actual video footage ng naganap na pag-intercept ng Chinese fighter jet sa US aircraft. So hindi naman mga 10 feet ang lapit, ang layo niyan. Pero eto, papalapit ng papalapit. So ito, napanood ko na to mga tol, no? Hindi na to latest. Nangyari na yan last year pa. Etong pangyayari nga to na kung saan ay pumunta sa harap ng eroplano ng Amerika, etong Chinese jet, at saka biglang nagpaandar ng mabilis. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng panginginig etong eroplano ng Amerika na nasa likod mga tol. Ganon sila mag-provoke. Ganyan sila mag-provoke. Kung ikaw mas abnoy ka pa sa abnoy, talagang habulin mo to at gera na kung gera. Parang gano'n naman ang mangyayari na sa susunod. Samantala, dahil nga sa mga provocative actions ng China sa Indo-Pacific region, nagsanib puwersa na nga ang Amerika at Canada at magsasagawa na nga sila ng mga joint military operations upang masigurong matitigil na ang mga delikadong aksyon sa bahagi ng South China Sea at West Philippine Sea. Okay, so yung video yun hindi na latest mga kapatid Pero syempre, for the sake
ng mga tao na ngayon pa lamang nakakita o nakapanood nitong videong to, mga kapatid, talagang gawain ng China yan. Ang gusto nila kapag sila ang pumapasok sa airspace ng iba, sila ang bossing. Pero kapag may ibang, alam mo yun, ibang eroplano, mga tol, ang pumapasok sa... Actually, hindi naman nila airspace yan, mga tol eh. Hindi naman talaga nila airspace yan kasi nasa South China Sea, nasa West Philippines yan, mga tol eh. Hindi nila airspace yan, inaangkin lang nila. Pero tignan mo kung ano yung aksyon na ginagawa nila. Maraming pagkakataon na, mga kapatid, lumilipad ang eroplano ng Pilipinas sa taas ng Baho de Masinloc. Tanong, airspace pa ba ng China yon? Hindi na, napakalayo nila dun eh. Pero ano ginagawa nila, mga tol? Magpapakawala sila ng fighter jet tapos magpapakawala sila ng flare. Delikado yun, mga tol, para sa mga eroplano. Pero para sa kanila, para sa mga baliktad na kautakan nila, mga tol, yun ay naaayon daw sa batas. Grabe. Matatandaan na sa mga nakalipas na mga buwan, tumaas ang territorial dispute sa pagitan ng China at Pilipinas. Maging ang Canadian Royal Navy ay hindi rin pala nakaligtas sa ginagawang pangbubuli ng China Coast Guard at ng Chinese Navy na bumubuntot nga rin sa ginagawang pagdaan ng kanilang mga barko sa South China Sea. Yan, nangyari din yan sa Canada, Australia, mga tol. No, sa mga nakaraan pa, no, sa mga nakaraan. Last year lang, mga tol. Ayon sa report ng CTV News, magkasama na nga ang USS Higgins at HMCS Ottawa at idineploy na nga ito sa bahagi ng Indo-Pacific region malapit sa West Philippine Sea bilang bahagi ng tinatawag na Operation Horizon. Ang operasyon na ito ay bahagi ng commitment ng Canada at Amerika para masigurong mapapanatili ang ligtas at malayang paglalayag sa rehiyon ng Indo-Pacific na ngayon nga ay nasa bingit ng kaguluhan dahil sa kasopangan ng China. Kabilang sa mga mandato ng mga barkong ito, ang conflict readiness kung sakali nga na mas lalala pa ang kaguluhan sa buong rehiyon. Sa isa nga sa mga isinagawang routine operation ng Canadian Air Force sa bahagi ng South China Sea, nakatanggap pa sila ng radio communications mula sa Chinese Navy at pilit nga silang itinataboy kahit na lumilipad ang kanilang helicopter sa international airspace. International airspace, tandaan natin, mga tol. Meaning, kahit anong bansa yan, pwedeng dumaan kasi international airspace yan. Pero dahil nga swapang, ganid, sakim, etong bansang to, ang gusto nila, mga tol, pati yung kalawakan kanila. Canadian warship 341. This is Chinese Navy warship 571. Your hello is proceeding to our island for avoid misunderstanding. Auto cross and keep away from our island. Sa iba pang mga updates mga Our island na ano nila, mga tol, artificial island. Wala naman talaga yung island na yun dun eh. Ginawa lang nila yun eh. kabayan, nanggigil na nga at binigyan ng warning ni US Senator Marco Rubio. Siguro naipon na, no, yung mga paulit-ulit na ginagawa ng China, mga tol, sa Taiwan at saka sa Pilipinas. Naipon na, kaya eto nasabi ni Mark Rubio. Ang China, natigilan na nga nito ang panggugulo at panghara sa Pilipinas at maging sa Taiwan. Dahil kung hindi, ay mapipilitan di umano ang Amerika na gumawa na ng hakbang na siguradong hindi raw magugustuhan ng komunistang bansa. Si Senator Rubio ay isang matibay na kaalyado at natipisil na magiging susunod na mamumuno sa State Department ng Amerika. Sa naganap na confirmation hearing ng US Senate Committee on Foreign Relations, dito nga ay matapang na binanatan ni Rubio ang China at idinidiscourage nga nito ang Beijing na gumawa ng anumang hakbang na pagsisisihan daw ng bansang ito. Sa mga provocative actions kasi na sinasagawa ng China sa Pilipinas at sa Taiwan, para bang hinahamon daw ng Chinese government ang United States. Sabi nga gano'n ni Mark Rubio, kung talagang gusto ninyo na wala tayong conflict, na hindi tayo magkaroon ng problema, itigil nyo na yung ginagawa nyo sa Taiwan saka sa Pilipinas kasi pinipwersa nyo kaming gumawa ng aksyon. Dahil kaalyado namin tong Taiwan at saka Pilipinas eh. Diba? Kung hindi nyo sila titigilan, mapipilitan kaming makialam. Diba? Ayun ang sinasabi, mga tol, ni Marco Rubio. Ayon sa US Senator, kung sakaling magkakaroon nga daw ng hindi magandang resulta ang ginagawang harassment ng China, sila na mismo ang gagamit sa Mutual Defense Treaty para ipagtanggol ang Pilipinas na hanggat maaari ay ayaw nga nilang mangyari sapagkat doon na siguradong sisiklab ang malawakang digmaan. Ayaw din naman natin nun bilang mga Pilipino, mga tol.
Kung hanggat maaari kaya nating i-handle to na sa mapayapang paraan, kahit na matagal, at least 'di ba payapa pa rin tayo mga tol, magamit natin yung lifetime natin ng payapa at hindi tayo mabubuhay sa mundo ng digmaan, di mas mabuti. 'Di ba? Yun ang mahalaga, yung tipong halimbawa, magkakaroon ka ng mga anak at mga apo na andyan dyan ng China, inaangkin yung teritoryo natin mga tol. 'Di ba? Hanggang ganun lang, pero hindi yung aabot pa sa digmaan at yung lifetime mo mga tol is mamumuhay ka, kalahati ng edad mo, mamumuhay ka sa mundo ng gera. Ayan, saklap, 'di ba? Ibinigay na halimbawa ni Senator Rubio na harassment ng China ang ginawang pagde-deploy nga ng China Coast Guard sa kanilang 165-meter long na monster ship malapit sa Zambales. May karapatan di umano ang Pilipinas na mabahala at makaramdam ng panganib dahil ang ginawa nga ng China ay illegal na panghihimasok sa ating mga teritoryo. Tama. Ayon naman sa mga geopolitical analyst, sa mga pahayag na ito ni Senator Rubio, lumalabas na ang Pilipinas ang posibleng maging mitya sa posibleng digmaan sa pagitan ng US at China. Nako. Iginiit nga rin ng senador ang strategic importance ng ating bansa sa Amerika, hindi lamang sa usaping pang-militar, kundi maging sa mga economic opportunities na pwedeng pagtulungan ng Washington at ng Maynila. Para sa inyong mga reaksyon, 'Di ba? Yun lang naman mga tol Ang kung talagang gusto ng China ng kapayapaan, peace and stability mga tol, 'di ba? Nasa sa kanila ang bola, nasa sa kanila ang solusyon. Tigil nila yung pag-angkin sa mga lugar na hindi naman kanila mga tol. Tapos kailangan nilang irespeto yung umiiral na batas, kailangan nilang igalang at tanggapin na meron ng hatol ang batas at dapat ay wag silang maging sakim kasi napakalaki talaga nung gusto nilang sakupin, yung 10-dash line nila. Napakalaki yun. Hindi makatwiran No, hindi talaga makatwiran. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.